Good morning. So today I'll continue sharing to you about these godly politicians and godly public servants. So first I'd like to introduce myself. So my name is Sayed Moon, and I have been learning from Reverend San Myang Moon and his two children. These two children, particularly si Hyun Jin Sean Moon and Kook Jin Moon. Okay, so these are the two children of the Reverend San Myang Moon who have been teaching us a lot about the role of politicians, the role of economists, the role of everybody in building God's kingdom. So now, I'd like to share to you the godly politicians and the godly public servants. So in the previous videos, we have already shared to you that the politicians they are God's servant. They are God's servants and also the servants of God's children. Because politicians are standing in the archangels of God. So before God created Adam and Eve, there were three archangels. So this in the name of Gabriel, Michael, and Lucifer. So these three archangels, like leaders of the angels, they are supposed to raise up Adam and Eve in order for them to become the Lord of creation, because God gave a blessing to his children Adam and Eve. He said, "Be fruitful, multiply, and have dominion over everything." So they are supposed to become mature para to take care of the everything that God created. Okay, so and the three archangels are the servants of God who are also to serve his children Adam and Eve. Now, unfortunately, Lucifer is the one who is like in the intellect aspect. So he failed in his mission. Instead, he rebelled against God, and he made Eve dirty, meaning sinful. And because Eve inherited some, or he acquired some evil elements from Lucifer, when she gave birth to the lineage of Lucifer. Instead of the lineage of God, instead of the good children, he multiplied bad children. That's why in their family, in the first family of the of humankind, there was a murder. So Cain killed his own brother Abel, diba? So Eve was not able to multiply good descendants of God. Instead, all mankind became the descendants of evil. That's why in the Bible it says that the Lord, or the God of this world, is blinding the people. The God of this world, meaning Satan, Lucifer, the ancient serpent, sabi pa sa Bible, the ancient serpent was thrown down to the depths of hell. So, ganon si serpent, archangel yan, no? Si Lucifer. Devil, Satan, yan ang mga niya. So, yung ganon, he was supposed to serve God, pero hindi niya napagsilbihan ang Diyos, kundi nagrebelde siya. So, kaya ngayon, yung politicians na nagsisilbi sa mga tao, public servant, they are in the position of archangel. At ano ang role nila? They are supposed to raise the people, to raise them up in their emotion, no? Turuan sila ng mga emotion aspects, at saka will, determination, mga ganon, at saka intellect, no? Paano i-manage yung buong mundo na mga ginawa ng Diyos, no? So paano sila maging true Lord, maging good inheritor ng Diyos. Ganun yung ituturo ni Lucifer at saka ni Gabriel at saka si Michael para kay Adam and Eve. Pero nga si Lucifer, nilapastangan niya si Eve. So anong nangyari? Hindi na naging karapat-dapat si Eve
naging madumi na siya, ganun. So ngayon yung mga politicians, ganun yung role nila. So you have to be very clear about yung ano nila, yung role ng mga politicians. That's why title nito is Godly Politician. Yung Godly Politician, hindi siya gagawa ng ginawa ni Lucifer. So una, nasabi na natin sa mga previous videos natin na ang unang hindi ginawa ni Lucifer is hindi niya nakita si Adam and Eve as God's children. Na anak sila ng Diyos na dapat niyang i-raise up. Kundi, ang tingin niya kay Adam and Eve ay mga ano niya, katunggali, rival. Hindi yan dapat maging ano yan, yung katunggali nga, yung rival nga. Hindi niya tutulungan, siyempre kung rival niya, hindi niya re-raise up yan. Ano, so, ang pangalawa, hindi niya gustong maging servant. Naging arrogant siya. Hindi niya, nagrebelde siya sa Diyos. So, instead na siya ang magsilbi, gusto niya, ang anak ng Diyos ang magsilbi sa kanya. Si Adan tsaka si Eva ang magsilbi sa kanya. Yun ang gusto niya. So, yung mga politicians, hindi ganun dapat yung gagawin niya. Kasi, ang mga politicians, una, ang tingin nila sa mga citizens nila, yung mga pagsisilbihan nila, ay mga anak ng Diyos. So, yun ang very important na point of view dapat ng mga godly politicians sa mga tao. Mga anak ng Diyos yan sila, kaya tutulungan ko yan sila. Ganon. Because that politician loves God, he also loves God's children. So, ganun dapat. Hindi niya gagawin yung ginawa ni Lucifer na ginawa niya, ang isip niya sa kaila Adam and Eve ay katunggali niya, rival niya sila. Yung mga politicians nga, yung mga leaders natin nga, yung mga nagli-lead, yung mga those who want to lead the people, they are supposed to look at their constituents, they are supposed to look at their congregation, kung ano man yung mga group na yan, as the children of God, whom He has to raise up to become the Lord of creation, to become the King. Actually, si Adan siya kasi Eva, they are supposed to become the King and Queen of their own family. Okay? Para maka-raise up sila ng princess and princesses of God. So yun ang role. First role nila is to look at the people na mga anak ng Diyos. Ang pangalawa, pagsilbihan nila. Humble sila na ano yung kailangan ng mga anak ng Diyos. O sige, tutulungan ko kayo. Kasi si Lucifer, matalino, marami siya alam. Hindi mga politician, matatalino yan. O marami silang resources, marami siyang mga dyan. So they can actually help really. They can really raise up people. So kung godly politician siya, he can raise up people to become leaders. Hindi niya gagawing servant niya. Kundi pagsisilbihan niya para mas magaling na maging leader yung mga anak ng Diyos. Para maging king talaga at maging queen sila ng kingdom of God. Ganon. Tapos, hindi niya i-reverse, hindi niya i-dominate. Kasi ang nangyari, dinominate niya si Adam and Eve through lies. Hindi siya mag-spread ng lie. Instead, mag-receive siya ng yung politicians receive the will of God. Understand kung ano ba talaga yung will ng Diyos para sa mga anak niya. At based on that, yun ang gagawin niya. Yun ang susundin niya para matupad yung plano ng Diyos para sa kanyang mga anak. So, yung mga politicians din, ganun din. Huwag nilang isipin na hindi sila dapat mag-aral ng mga will of God kasi they are the servant of God who are supposed to serve the children of God. So, dapat alam mo, as a politician, as a public servant, alam mo kung ano yung kagustuhan ng master mo, ng Lord mo, para sa kanyang mga anak. Huwag nating sasabihin, ay, mga pastor ang may alaano dyan, yung mga pare, hindi. Anybody who is leading people, they are the public servant of God's children. And they are the servant of God. Ganun. Of course, yung mga mga pastor, mga priest, they are also in the public servant of God.
So, yung mga nandyan sa government na politicians, they also need to understand kung ano talaga yung gusto ng Diyos para sa kanyang mga anak. Para alam nila yung direksyon. Alam nila kung ano yung tuturo nila. Hindi yung sabi ni Lucifer noon, sabi ng Diyos sa iyo, mamamatay kapag kainin mo yung prutas. Sabi niya, ay hindi ka mamamatay. Ibig sabihin nagsinungaling ang Diyos kay Adam and Eve, parang ganyan. Di ba? Ginawa niyang sinungaling ang Diyos. So, hindi dapat ganyan. Yung politicians, they need to relay yung plano ng Diyos para sa kanyang mga anak, hindi mga kasinungalingan. Tapos, ang last pa na ginawa ni Lucifer ay nag-multiply pa siya ng kasamaan. Nag-multiply pa siya ng kasamaan, di ba? Ano ba, ang isang way to multiply evil is to find a give and take, you find an object. Yung makahanap ka ng makipag-give and take sa'yo. Ngayon si Eve, nahanap niya. At immature pa si Eve, nakipag-give and take action din si Eve sa kanya. At kaya dumami yung pag-iisip, yung feelings na gano'n nakaparehas kay Lucifer. So dumami, nag-multiply. Ganon. Tapos ang isa pa is yung mga godly politicians at saka godly public servant. They don't focus on yung mga masasama, yung mga hindi mabubuting, parang kunwari meron, siyempre hindi naman perfect ang tao, di ba? So some candidates natin, i-focus lang nila kung ano yung mali. Ganon. Pinapadami nila, and multiplying yun. Diba? Gagamitin pa lahat ng media para sabihin na si ganito, ganyan, ganun. Buti sana kung totoo. Kung hindi. Diba? So, we have to be careful kasi alam niyo ba? Diba alam niyo last days na ngayon? Maski sabihin niyo hindi, actually last days na ngayon. Alam nyo yan, di ba? Alam nating lahat na last days na ngayon. Anong ibig sabihin ng last days? This is the time when the good and the evil seems like, hindi mo na malaman kung sino ang tama at saka sino ang mali. Sabi sa Bible, there will come a time that the people will say that evil is good and good is evil. So ngayon yon, panahon natin ngayon yon. Suppose, ngayon, kung yung sa mga, basta sa akin, no, sa mga godly politicians, they are focusing on raising up the people. Raising up the people. Kung may makita silang magaling diyan, meron ditong pwedeng maging leader ng mga ilang tao, ganun. They will raise him up or her up to become king, to become queen, ganyan, sa pamilya niya, at saka to become a leader of a tribe or leader of a community, mga ganun. So, ganun yung gagawin ng mga ng mga godly politicians tsaka mga godly public servant. Tsaka, marunong silang sumuporta. Sige, anong gusto mong gawin? Gusto ko sanang pagawa ng dito. For example, meron siyang project. Yung isang tao na, gusto niyang magawa ng, kasi ako farming ng so irrigation, for example, irrigation. Magpagatay ng irrigation dito, magpagatay ng dam dito. So, yung mga godly politicians, they will be very happy to help that person para makagawa ng mga project niya, ganun. At saka, para matulungan yung maraming mga tao na gustong magtanim sa tulong ng mga tubig. Hindi nila pahihirapan yung mga tao. Kaya minsan gagawa sila tapos pababayarin naman. Pababayarin nila yung mga tao. Wala na, di ba, godly politicians will really help people. Kung paano sila umunlad. So, kung yung mga politician na godly, makikita mo na yung mga constituents nila ay umuunlad. At hindi na nila kailangan masyado ng mga tulong pag may mga may mga emergencies, ganun. They know what they do.
Tsaka may yung ano, yung godly politicians, they will not take away the freedom of the people. Why? Because they are God's children. God's children, they are inherent rights. Meron silang mga rights. Human rights. They have the right to live. They have the right to choose. They have the right to express. Ganon. Yung mga godly politicians, they will not hamper them from talking their own ideas or from going on to what they want for their family, for their individual bodies, mga ganun. Hindi sila hindi sila coercion. Hindi nila pipilitin yung mga anak ng Diyos na gawin yung gusto nila. Yung mga godly. Hindi yun godly kung ganon. Because they are taking away the freedom of the people. Mag-present sila. And then, let the people, let the children of God decide whether they like it or not. Eh kung gusto nila, di okay. Di kung hindi nila gusto, di okay pa rin. Ganun. Tsaka yung mga yung mga godly politicians, marunong sila ng cooperation. Marunong silang mag-support sa isa't isa. So, para sa kabutihan ng mga nila, yung mga constituents nila. May mga ibang party na tayo ngayon na, for example, mga ibang mga political parties, hindi na sila nagiging godly. Hindi na sila nagiging godly public servant. Maski maganda yung project, for example, maganda yung project ng ng isang kasama nila sa politician. Because they have a different, parang iba yung party nila, ay gagawa sila ng mga paraan para sabotage the other party's project. That is not godly. Ang iniisip lang nila sarili nila. That is not godly. Ang godly politician, they will always think of, kung maganda yung project mo para sa mga ibang tao, para sa mga anak ng Diyos, then I will support you. Mga ganun. Merong ibang politician na palagi na lang tuligsa ng tuligsa, hindi naman dapat tuligsa. Hindi naman magaganda naman yung ginagawa ng iba dyan. Tapos, dahil magkaiba sila ng ng party list, ay party daw, magkaiba sila ng ganun, ay tutulig sa inyo, maganda naman yung project ng that is, ano yun? So, what's the purpose of that? Ang masasabi ko na lang, yung mga ganun, siguro, na-indoctrinate sila ng mga communist, ideology. Kasi, sa communist ideology, tuturuan ka talaga, i-hate mo yung mga kasama mo. Even yung family, i-hate mo ganun. Kasi ang isip nila, dahil doon sa mga yun, naghihirap daw yung mga tao, dahil sa mayaman, meron akong isi-share. Meron silang ibang style ng paano nila ipipresent yung parang kawawa yung mga tao, ganun, yung mga yung sa government or yung sa mga mayayaman. Meron silang malaking banga na doon napupuno na yung agos ng tubig doon lahat pumupunta sa banga na yun. At yung spillage lang pupunta dito sa ilalim. Ang explanation nila, yung nasa ilalim na maliit na banga, spillage lang ang pupunta sa kanila. Dahil dun sa malaking banga na yun. Banga. O pot. So, anong gagawin nila? Dapat butasin nila. Tuktukin nila para mabasag yung banga. Para diretso sa kanila yung agos ng tubig. So, ganun. So, anong gagawin? They will instigate hate. Kasi ganun ang explanation. Actually, kasi naman, totoo din naman kasi, totoo naman kasi na marami naman kasing hindi godly na politicians. Instead na pupunta yung mga budget doon sa project, pupunta muna sa bulsa nila bago yung mga sukli-sukli na lang, yun ang pupunta sa mga project. Parang ganyan. Di ba? Narinig ko nga billion-billion daw ang nasa corruption na pera. So, totoo din yun. No, pero,
That's why we have to choose the godly politicians. Now, ngayong election, maghanap tayo ng mga politician na na totoong magsisilbi sa Diyos at magsisilbi sa atin, magsisilbi sa mga tao. At saka marunong ng cooperation. Kasi, yung hindi marunong yung hindi nakikipag-cooperate sa iba, palagi na lang nakikipag-away, parang parang implication na they have been taught of that, yung tawag na historical materialism, na ang development can only be done if there is conflict and struggle. Kaya palagi silang mag-instigate ng hate sa ibang tao para labanin mo sila, ganun. Para magrebelde sa mga ganun. Pero actually, hindi ganun yung lang yun, yung mali. Nagkamali sila sa ang komunistang ideology, nagkamali lang sila sa pagtingin kung saan tempat sila tumingin. Kasi, totoo naman na ang fallen world, yung mundo ni Satanas ay full of conflict. Sabi nila sa ideology nila, no, tingnan mo, di ba? Pag iobserbahan mo, ganito ang history natin. Merong palaging naglalaban, merong mga war, di ba? So that is historical, sabi nila. Na ang conflict ay talagang natural daw for the sake of development. Pero kasi, ang nakikita kasi ni Karl Marx noon is the fallen world. He was not able to go beyond the fallen world. Doon sana sa tumingin sa original plan. Pero ayaw niyang tingnan yung original plan kasi ayaw niya nga ang God eh. Gusto niya nga i-prove na walang Diyos. So ang tinitingnan na lang noon ni Karl Marx na gumawa ng Communist Manifesto na yan, tsaka together with Engel, si Feuerbach. Si Feuerbach pa yun, no? So, ang tinitingnan lang nila is the world of Satan. Yun daw ang totoo, yun daw ang natural. Pero actually, it's not natural. That is very unnatural because they did not follow the law of God. Pero, mayroong law of God na pwedeng mangyari. Yung law of God, kung alam ng mga politicians, they can really help in creating a very beautiful world of God na may Diyos. The kingdom of God on earth. Totoo yun. Pwedeng mangyari yan. Basta palitan lang natin yung ating mga palitan muna natin yung ating mga diyaan na mag-elect tayo ng mga tao na talagang marunong sumunod sa kagustuhan ng Diyos para sa kanyang mga anak. Para sa atin, tayo mga anak ng Diyos. Di ba? At saka yung mga anak you have to be very intelligent. You have to have wisdom. Kapag may nagtuturo sa inyo nagtuturo sa inyo na sasabihin na walang God, tapos may nagtuturo sa inyo, tapos itapon nyo na yung mga Biblia nyo, mga ganon. Wag na lang kayong sumunod sa ganon. Wag nyong iboto yung mga nagtuturo ng ganyan. Kasi hindi totoo yung mga sinasabi ng ganon. Maski kayo, you research, mag-aral kayo tungkol sa Bible. Ang Bible is full of true stories and it's supported by archaeological facts. At saka ngayon marami ng scientist ngayon ang naniniwala. Before, kakaunting mga scientist, akala nila sila ay napakagaling. Nandidiscovery lang naman nila yung mga ginawa ng Diyos eh. Pero they are thinking na-discover ko ito. Ganon, di ba? May mga Nobel Prize kung ano-ano pa, ganon. Pero unti-unti, they are discovering God. Unti-unti, naiisip nila na meron talagang designer, meron talagang somebody who created this world. Mga ganon. So, kapag may nagtuturo sa inyo ng ganon, na itapon yung Biblia, na ang Biblia ay fiction, na ang religion is only for weak people, na it's not God who created man, it's man who created God, yung mga ganon, huwag nyo na silang talagang they are really teaching you the wrong thing. At kung sumunod tayo sa mga tinuturo nilang ganon, sino ang maghihirap din in the future? Tayo din. Kasi sila yung magiging Lord natin. Tayo ay servant. Gagawin, just like Satan did to Adam and Eve. First, he lied. Pagkatapos nung naniwala si Adam and Eve sa kanya,
ginawa nilang siyang servant. So, ang nangyari, naging God na siya ni Adam and Eve. Dominated niya mabuti sa Adam and Eve. Kung ano yung gusto niya, yung ginagawa ni Adam and Eve. Ganun. Matalino siya. So, kaya dapat mas magaling ang mga anak ng Diyos. We have really to become more full of wisdom, especially sa mga election na ganito. Sa election natin na we have to gamitin natin yung wisdom natin. Huwag nating ipahamak yung bansa natin by choosing people who are teaching that God is not existing, that yung ganun. Huwag nating ipahamak yung Pilipinas, ang ganda-ganda ng Philippine country, no? At saka yung mga Pilipino, napaka buti nila, na ang gagaling ng mga Pilipino actually. I really appreciate. Ang gagaling nila, if you go to other countries, sila yung pinaniniwalaan, sila yung pinagkakatiwalaan, sila yung masasaya, so wag nating sisirain yun. By choosing bad people, we have to find the godly politicians. Pag may nagturo sa inyo noon, na gagawa tayo ng Kingdom of Heaven na walang Diyos, naalisin natin yung mga mayayaman na yan, at tayo ay all equal, mga ganun. Naku, that is going to communism. Huwag nyo na lang iboto yung mga ganun. Huwag nyo silang paupuin dyan. Pati yung mga party list na yan na nagsasabi sa inyo. Talaga. Ipapahamak lang niya tayong lahat. They will make us all servant. Nasusunod-sunod ka na lang ganun. Sabi nila, we will give you everything you need. Just follow us. So, robot ka na lang. Gusto nyo yun? No freedom. Kaya nga sinasabi ko, yung mga country na naging komunista, nagsisipag-escapean sila, naghanap sila ng paraan kung paano sila makalis sa sarili nilang bansa. Nagkamali sila. So, wag na nating sundin yun. Sa ngayong election, we really have to be wise, no? We have to, especially kung tayo ay mayroong paniwala sa Diyos, mag-pray na lang tayo na God will guide us. So, yun lang, no? So, huwag natin ang padamihin yung mga, huwag na nating padamihin kung ano yung mga, ang padamihin natin ay mga godly servants na magsisilbi ng totoo sa atin as the citizen of the Philippines. Padamihin natin sila. Yung talagang tunay na nagsisilbi sa mga tao. So, yun sila yung mga anuhin natin, i-choose natin. So, yun lang. And have a nice day. Bye-bye.